A blessed day, everyone. It's a great day to praise God in our lives. Damay ko na kayo. Dahil may dahilan ng Diyos, bakit buhay ka pa? Be thankful sa everyday gising na ginagawa niya sa'yo. Yung iba hindi na pinapalad para magising pa. Likewise, yung strength na meron ka at ang huli, provision ng Diyos sa iyo everyday. Nagawa mo ba pasalamatan ng Diyos sa buhay mo? Pasensya na mga tol, or any endearment na pwedeng itawag ko sa inyo. I am boldly saying this to all of you, particular na sa mga strong men na able for everything. I'm using this platform to enlighten you in every ways, not to please myself, but give credit to God. It's time mga tol. Our God has purpose for you to use your able body to serve Him. Huwag na natin antayin na humantong tayo sa ospital, nag-aagaw buhay at sa kulungan umiiyak. At saka natin maisipan na hanapin ang Diyos sa buhay natin. Huwag mo na antayin yun. Hindi mo magugustuhan ang resulta nito on the next life. Did you ever evaluated your everyday lifestyle? Hindi ba paulit-ulit lang ang mga... Paulit-ulit lang. Ang huli, mamamatay rin tayong lahat. Yun ang dapat nating paghandaan. Hindi ang anumang bagay dito sa mundo na lumilipas din. Sapagkat ang kasiyahan meron dito ay pansamantala lamang. Fame, achievements, pera, and vices na ini-enjoy mo. Lahat yan ipinangako ni Satanas kay Jesus. Maraming offer sa iyo ang mundo. But use those things like fame, skill, achievements, position, pera, and etc. Ito ay gamitin mo para sa kaluwalhatian ng Diyos. And turn back to God. Establish your faith to Jesus. Tandaan mo, iba ang naniniwala lang sa sumusunod sa utos ng Diyos. Satan believes and worship Jesus, but he didn't follow. The Bible said in James chapter 2 verse 17, even so faith, if it hath not works, is dead, being alone. In Tagalog, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Likewise, in James chapter 2 verse 19, thou believest that there is one God, thou dost well, the devils also believe and tremble. In Tagalog, sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman, ang mga demonyo naman ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Di ba? Hindi ako perpekto, pero tinawag niya ako para iparating ng Diyos ang nais niya to give you eternal life through Jesus. By keeping His words and follow or obey His commandments. Mula sa dati kong pagkatao gaya ninyo, bulag sa katotohanan at malayo pala sa nais ng Diyos para sa atin. Para sa akin. Kahit ngayon, binabago at tinuturuan niya pa rin ako, paunti-unti. Hindi naman ako ganito dati. Malayo sa lifestyle ko at sa mga gusto ko. Pero ang Diyos, pilit na nangusap sa puso ko. Pinakita niya ang kahalagan ko para sa Kanya. Ganon din siya sa inyo. Kung alam mo lang, mahal ka ng Diyos, tol.
Lastly, dito na ako magtatapos sa kapahayagang ito. The Bible said in John chapter 6, verse 35, "And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst." In Tagalog, sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Kaya naman, sa araw na ito, aking panalangin na tanggapin mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas ng iyong buhay. Sa simpleng pamamaraan, at hindi po ako ang mismong magliligtas, kundi si Jesus. Gaya ng sinabi niya sa kanyang salita, kailangan mong lumapit sa anong paraan. Ikaw ay makipagrelasyon sa Kanya intimately. Sa anong paraan? Halimbawa, sa pamagitan ng isang panalangin, ikaw lang at ang Diyos. Sabihin mo yung mga dapat mong sabihin. Then after, if you feel convicted, repent genuinely. Repent all your sins. Then turn back to God. Then baguhin mo yung lifestyle mo. Yun yung paraan ng tamang pagsunod. Hindi lang naman niwala ka sa Kanya. Kaya naman, sa iyo, kapatid, God bless you. Amen. Glory to God.